14 na kabanata. Sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanaisin ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. Ngunit lalo na ang kayo'y mga kapanghula, sapagkat ang nagsasalita ng wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakauunawa sa Kanya, kundi sa Espiritu ay nagsasalita ng mga hiwaga. Datapwat ang nanghuhula ay nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, at sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ang nagsasalita ng wika ay nagpapatibay sa sarili, ngunit ang nanghuhula ay nagpapatibay sa iglesia. Ibig ko sana kayong lahat ay magsalita ng mga wika, datapwat lalo na ang kayo'y magsipanghula, at lalong dakila ang nanghuhula kaysa nagsasalita ng mga wika, maliban na kung siya'y magpapaliwanag upang ang iglesia ay mapagtibay. Ngayon nga, mga kapatid, kung ako'y pumariyan sa inyo na nagsasalita ng mga wika, anong inyong pakikinabangin sa akin, maliban na kung kayo'y pagsalitaan ko sa pamamagitan ng pahayag, o ng kaalaman, o ng panghuhula, o ng aral? Kahit ang mga bagay na walang buhay, na nagsisitunog, maging plauta o alpa, kundi bigyan ng pagkakaiba ang mga tunog, paanong malalaman kung ano ang tinutugtog sa plauta o sa alpa? Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikibaka? Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. Kung hindi ko nga nalalaman ang kahulugan ng tinig, magiging barbaro ako sa nagsasalita, at ang nagsasalita ay magiging barbaro sa akin. Gayon din naman kayo, na yamang kayo'y mapagsikap sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, ay pagsikapan ninyong kayo'y magsisagana sa ikatitibay ng iglesia. Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, ay nananalangin ang aking espiritu, datapwat ang aking pag-iisip ay hindi namumunga. Ano nga ito? Mananalangin ako sa espiritu, at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa espiritu, at aawit din naman ako sa pag-iisip. Sa ibang paraan, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, ang nasa kalagayan ng di marunong, paanong siya'y makapagsasabi ng siya nawa? Sa iyong pagpapasalamat, palibhasa'y hindi nalalaman ang iyong sinasabi. Sapagkat ikaw sa katotohanan ay nagpapasalamat kang mabuti, datapwat ang iba'y hindi napapagtibay. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako'y nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, ibig ko pang magsalita ng 5 salita ng aking pag-iisip, upang makapagturo ako naman sa iba, kaysa magsalita ng 10,000 salita sa wika. Mga kapatid, huwag kayong magpakabata sa pag-iisip, gayon may sa kahalayan ay magpakasanggol kayo, datapwat sa pag-iisip kayo'y magpakatao. Sa kautusan ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may iba't ibang wika, at sa pamamagitan ng mga labi ng mga taga-ibang lupa, ay magsasalita ako sa bayang ito, at gayon may hindi ako pakikinggan nila, ang sabi ng Panginoon. Kaya nga ang mga wika ay pinakatanda, hindi sa mga nagsisisampalataya, kundi sa mga hindi nagsisisampalataya, ngunit ang panghuhula ay hindi sa mga hindi nagsisisampalataya, kundi sa mga nagsisisampalataya. Kung ang buong iglesia nga'y magkatipon sa isang dako at lahat ay magsalita ng mga wika at magsipasok ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisisampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo'y mga ulol? Datapwat kung ang lahat ay nagsisipanghula at may pumasok na isang hindi sumasampalataya o hindi marunong, mahihikayat siya ng lahat, magsisiyasat siya ng lahat. Ang mga lihim ng kanyang puso ay nahahayag, at sa gayoy magpapatira pa siya at sasamba sa Diyos. Nasasabihing tunay ngang ang Diyos ay nasa gitna ninyo. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Kung nagsasalita ang sinuman ng wika, maging 2, o huwag higit sa 3, at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Datapwat kung walang tagapagpaliwanag ay tumahimik siya sa iglesia, at siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. At ang 2 o 3 sa mga propeta ay magsipagsalita, at ang mga iba'y magsiyasat. Datapwat kung may ipinahayag na anuman sa isang nauupo,
ay tumahimik ang nauuna, sapagkat kayong lahat ay makapanghuhulang isa-isa, upang ang lahat ay mga tuto, at ang lahat ay maaralan. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasasakupan ng mga propeta, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang mangagsalita, kundi sila'y pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Ano, lumabas baga mula sa inyo ang salita ng Diyos, o sa inyo lamang dumating? Kung iniisip ninuman na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. Datapwat kung ang sinuman ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga, mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong makapanghula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay.